Mana-mana lang, pambubudol ng mga Chinese POGO employer, ginagawa na rin daw ng mga empleyado nilang Pinoy. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Mabilis matuto at madiskarte ang mga Pinoy. Kaya naman ang mga dating empleyado ng mga nagsarang POGO, nagsarili na at sila na ang nambibiktima online. Ito raw ang lumalabas sa mga nahuli mula sa deadline ni PBBM sa pagpulbo sa mga POGO noong December 2024 hanggang nitong June 20, 2025. Out of the 608 arrested persons natin on the various online cases na huli natin on entrapment operations, 7 lang yung foreign nationals ang arrested natin. And 601 ay mga Pilipino na to. So ano yung indication nito, sir? Ang indication dito, tinitingnan ko, is that previously naman, alam naman natin na nagtrabaho sila sa mga POGO operations before, since wala naman ng POGO operations ngayon sa Pilipinas, so nagkanya-kanya na to. Hindi naman daw ito nakakaalarma. Sa katunayan, mula December 2024 hanggang ngayong buwan, meron ng 116 convictions sa iba't ibang online offense. Dati mga registered SIM at personal account lang ang talamak na nabibili online. Ngayon, pati personal ATM card at bank detail nabibili na at nagagamit sa scam. Di na nakapalagpa ang 21 anyos na si alias Denso matapos arestuhin ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil umano sa pagbebenta ng ATM card. Yes, actually talamak na talaga. Kung ano-ano na lang binibenta online. Ang mga online accounts, kahapon meron tayong nahuli sa area ng Manila, nagbebenta ng ATM cards. Ito naman, mura lang yung benta niya, 3,500 pesos for one ATM card. It's a personal ATM card nung suspect. Kaya lang dahil sa kawalan ng pera, walang trabaho, at gusto gumastos. So ibinibenta na lang yung kanyang ATM card. Pagka meron ka nito at nanloko ka online at pinahulog mo doon yung pera na panloloko mo, hindi ka matitrace. Nakipag-ugnayan na ang PNP-ACG sa mga financial institution para maglagay ng dagdag na layer of protection laban sa ganitong modus. Tuloy din daw ang paalala nila sa publiko para maging mas masusi sa mga online transaction. Sa bilis kasi ng ebolusyon ng teknolohiya, pati si PBBM na biktima ng isa na namang deepfake, kung saan nag-e-endorso sa umano ng isang online trading platform. Sabi ng PNP-ACG, may sinusundan na silang lead sa nasa likod nito. Pina-take down na rin nila ang video sa mga social media platform. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.